Hi mga ka-trader. It's another week, it's another trade. Crypto naman tayo ngayon. Sa Bitcoin, already reach ng liquidity zone ko. Pero para sa akin, ang area nito, it's a fourth wave of area. Sa macro time frame, ito yung discount area ko sa macro time frame. Ito yung on watch level ko, even this one is discount, the short-term time frame. Ito yung midpoint. The market, sa paningin ko, sa fourth cycle ng downtrend, pairs, na pairs, na pairs, na pairs niya, yung resistance na to, abutin tong wave 1 breakout niya. Ito yung point of interest ko, o midpoint. Ito yung pa rin yung discount ko. Ganon din sa ETH, Ethereum, pairs na tong resistance na to sa liquidity zone area, tapos nag-consolidate siya. So, wave 1, wave 2, wave 3. Gagawin itong 5 cycle, doon 3 cycle, ABC correction. Na-reach na to itong resistance na to, magkakaroon ng bias. Ito pa rin yung aking accumulation period area. Discount, ito yung midpoint. And then, pangalawang liquidity zone area, pag kinuha niya to, sa next liquidity zone area, kung titingnan mo sa macro time frame, it's a bullish pennant sa typical pattern. At kung titingnan natin sa Elliott wave pattern, so contracting diagonal, it's sa A, it's sa B, and sa C. Baka abutin niya pa to C na to. Gapang niya sa ang ibang bago siya mag-break out in 2030. So, kung babasahin mo siya in internal structure, so 1, so 2, it's a 3, it's a 4, it's a 5. Or kung sa ABC, sa A, depende, pero ito pa rin ang aking accumulation area sa level na ito. Sa long-term trend line ito, so possible na ito na siya, or pag tinanggal ko ito, so din na accumulation period kung saan siya nag-wave 1 ng 2018. Ito yung first ETH niya, all-time high. Tapos bumalik siya sa area. I hope nababalik siya sa area na ito. Kasi kung titingnan mo tong market na ito, nasa territory siya. Silipin natin ang US 30. Ito yung short-term bounce. Ito yung midpoint. Ito pa rin yung aking discount area. Nasdaq. Ako dito ng ABC. Nagko-corrective wave na yung Nasdaq. Ito yung midpoint ko. Ito pa rin yung aking discount. Yung economic war and Epstein files cover up. Ito yung nangyaring giyera ng Iran at saka US. Then yung paglabas ng Epstein files cover up, baba ng market. Tapos umakyat ulit. Ganun din sa S&P 500. Ito yung economic war, giyera between US and Iran. Nagkaroon ng sa area na to ng April 2025 last year. Nagkaroon ng inflation, tumaas yung utang, tapos sa geopolitical tension ba yung Iran. Tapos yung COVID-19 pandemic, inflation, at saka geopolitical tension din to kay Trump din ito, ni Soleimani. Ang area of interest ko,
Watch ako sa level na 'to kung corrective wave na ito magiging macro or micro corrective wave. Dahil sa high valuation ng EI, bubble ko macro ang Nasdaq 100, S&P 500, US 30, gold. At ito pa yung US 100, US 500, and US 30, or Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones or DJI, at gold. Ang market is only for corrective. Hindi talaga ito nag-bear market. At sa susunod na linggo, sana mabuksan po na ang Facebook ko. At sa susunod na linggo po, I hope na mabuksan ko